You don't have to tell me that. Alam ko nang maganda ako. But you know what? Oh. Nakakabwisit. Kasi kailangan ko patuloy makipagplastikan doon sa Belle na yun. Akala ko pa naman ako lang yung magmamanage ng event mamaya sa cafe. Aba, kailangan mong pakisamahan yung Belle na yan, no? Or else, ikaw yung mawawala sa eksena at hindi natin gusto yun, no? Pero nahihirapan pa rin ako. Like kanina, ramdam ko na naitsipwera ako sa pamilya. Nasampid lang ako. Yun naman yung totoo eh. Wala ka nang magagawa. Unless, aalis ka. Ano, gusto mo bang bumalik sa hirap? No, of course not. Yun naman pala eh. Alam mo, buti nga, hindi ka pa nabubuking ni Rosel. Wala siyang ka-idea na matagal mo nang alam na ang anak niya ay si Belle. Yeah, but mabuti nga wala pong nagsusumbong kay Nanay Rosel. Pero kinakabahan pa rin talaga ako. Kasi it's just a matter of time bago sumabog yung katotohanan. Don't worry, kasi hindi naman kami natutulog ni Mia sa pansitan. Naghahanap kami ng paraan paano makukuha yung pera ni Rosel. Sana. Sana lang talaga. At sana hindi malaman ni Nanay Rosel ang katotohanan. Walang hiya ka talaga! Walang hiya ka! Wala kang Rosel! kwentang Rosel! kaibigan! Rosel! Rosel! Tama na, Rosel. Isa ka pang demonyo ka! Hayop ka talaga! Napaka walang hiya mo! Hayop! Hayop kayo! Hayop kayo talaga! Pabayaan mo. Pabayaan mo na ako na lang ang saktan ni Rosel. Total, malaki naman ang kasalanan ko. Huwag na kayong magturuan pa! Dahil pareho kayong mananagot! Pareho kayong mga walang hiya! Tama ka, Rosel. Handa naman na kami sumuko eh. Pero Rosel, may sakit si Gomar. Kailangan mo na siyang madala sa ospital. Rosel, nakaharma na ako. May cancer ako.